Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, ngayong araw ho na ito kasalukuyan hong dinidinig ho ng Senate, ng Senado, ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ho ni Chair Senador Poging Marcoleta. Ito hong di umano allegedly may nangyaring korupsyon, may nangyaring katiwalian ho rito sa flood control budget nitong 2025. Kasi nga mga kababayan, mga ka-analyze, isipin nyo napakarami hong mayors, governors, especially ho itong governor ho ng Bulacan. Na siya yung dating artista na si Dan Fernando na kung saan nananawagan na nasan daw ang flood control at hindi man lang daw niya ho naramdaman. Kasi nga mga kababayan, ngayon Martes, kahapon, 18, dinidinig na ho ng Kamara ng House of Representatives ang magiging budget na naman ng Pilipinas para sa 2026. Diyos Mario Joseph. Siyempre may kasamang flood control yan. Isipin nyo mga kababayan, pinag-uusapan na at pinag-uusapan na sa Kamara kung magkano magiging budget na naman ng Pilipinas ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino daw. Etong budget ho sa flood control, palabas na ho ang taon, pa-bare months na, papasko na, hindi pa ho alam kung saan napunta. Tapos pag-uusapan yung budget para sa 2026, parang napakasakit naman yata sa mata niyan, parang ang sakit naman sa tenga niya. Para sa mamamayang Pilipino, para kay Juan, para kay Pedro, kay Juan de la Cruz. Ito mga kababayan, sabi ko nga, nakikinig ako, parang walang aamin sa Senate, wala rin aamin sa Congress. Ang mangyayari nito, ididiin lang lahat sa mga contractors. Ililigtas ng mga kapwa politiko nila ang mga sarili nila dito sa usaping ito. Dahil sila ang nasa taas, sila ang nasa kapangyarihan. Yan, mga contractors lang din naman yan. Sabi nga pa nga ni Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos, against daw siya na ang mag-imbestiga taga-house. Kasi nga, mga nandoon daw ang sinasabing sabwat, mga kasabwat nito mga contractors na to. At meron din sa Senate. Kasi si Pangulong Bongbong ho ang bubuo ng investigation bodies. Isipin mo, katulad yan, wala pang pinapangalanan kung sino si Pangulong Bongbong Marcos, kung sino mga kongresistang ito. Mga contractors lang binanggit ni PBBM. Paano kung ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos? Halimbawa lang, bukod doon sa nalalaman niya, sangkot pala doon. O kaya yung talagang mapipili, hindi sangkot. Paano naman, kung yung mapili ni Pangulong Bongbong, ang sangkot, yung mga pari-pari system niya. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, uso pari-pari system Hindi nga sangkot yung mag-iimbestiga. Yung mai-involve naman, kumpare niya. At pwedeng naambunan din siya. Na hindi rin alam yung contractor, naambunan yung congressman or congresswoman. Paano kung yung mapipili mag-iimbestiga, naambunan din pala. In reality, nabalatuhan. Paano yun? Kaya nga mga kababayan, hindi alam kung talagang kung sino mag-iimbestiga dito Pero dito sa Senate, sinimulan na ho nila ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ho ni Mr. Pogi Chairman Marcoleta. Ngayon, although yun ang nasa isip ho ng inyong lingkod na si Chris Ulo na wala nang aamin sa Senate, sa Congress, marami hong nagulat, maraming na-shock sa ginawa hong pahayag talumpati ni dating Senate President si
Senador Mig Zubiri sa kanyang talumpati kanina ho dyan sa Senado, dyan sa hearing ho, about ho sa katiwalian ho dyan sa flood control budget. Dahil, inamin niya ho sa kanyang pangunguna na may kasalanan ho ang Senate. May kasalanan din ang isa sa mga isa sa kanila. Although wala siyang binabanggit na pangalan. Ang sinasabi niya yung kanilang estado, ang kanilang Senado, wala siyang binabanggit na pangalan. Pero itong klaseng pahayag talumpati ho ng Senador Zubiri, merong taga dun sa loob na may kasalanan. Hindi naman po pwedeng Senado ang may kasalanan tapos Senador wala. Ang Senado, building yun ahensya yun. Wala namang buhay yun pag sinabi ni Zubiri, may kasalanan din tong Senadong ito. Hindi po pwedeng, although binabanggit niya yung Senado, hindi talaga ang may kasalanan yung word na Senado. Pangalan ng ahensya yun Pangalan ng pinagtatrabahuhan nila yon. So, anong point natin dito? Wala man siyang binabanggit na pangalan, pero call out ito sa mga kasamahan niya na magsalita kayo, na aminin niyo meron tayong kasamahan dito na may kasalanan. Pakinggan niyo to, mga kababayan. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP. Stop muna natin. Si Toby Chanco ho, congressman, nagtalumpati privilege speech ho kahapon ho kasi sa Kamara. About ho dito. Patuloy natin. And after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya, yes, legacy project. Ang problema kasi rito sa Senador Zubiri, kahit nananawagan si Pangulong Bongbong mag-imbestiga dito, kung kayo dyan, magtatakipan. Kung mga kasamahan mo dyan magtatakipan, sa Congress magtatakipan din. Baka tapos na ang termino ni Pangulong Bongbong, wala pang nakakasuhan, wala pang napaparusahan dyan. Tapos matatabunan na lang ng ibang issue, matatabunan na lang ng ibang hearing nyo. Ngayon, dito natin mapapatunayan, mga kababayan, kung may mangyayari talaga rito sa isyong ito. Kasi ang biktima ho rito sa flood control, taong bayan mismo talaga yan. Kasi alam niyo naman, pag binabaha, maliit, malaking negosyo na apektuhan. Bakit? Sino pa bibili sa'yo kung baha ang lugar nyo? Sino pa ba dadaan dyan? Bukod sa negosyo, safety ng mamamayang Pilipino, magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda. So, biktima talaga rito, taong bayan, mga kababayan. Kaya kailangan tutukan natin to at kailangan pakita nila sa atin na meron talagang makakasuhan dito at mapaparusahan. Hindi lang contractors. Baka ang problema dyan, puro contractors na lang ang sisihin. Madiin.
Ilalaglag nyo. Tapos yung iba dyan magtataki pa na. Magtutulong-tulong na. Para hindi na yung kung mga contractors, hindi na paniwalaan kung may mabanggit na mga pangalan sa inyo. Ha? For 3 years, na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Sino ang ba nag-amend yan? O, na, maliwanag. Walang binabanggit dito si Senador Zubiri na pangalan. Na, ilan lang ba ang senador? Ha? Although inaamin niya na may pagkukulang ang Senate, hindi mismong Senate yan. Kasi nga, inulit ko, ang Senate, yun yung ahensya nyo. Wala namang buhay yan eh. Hindi pwedeng magkaroon ng kasalanan ang Senate na yung tao malinis. Hindi naman ang Senate, hindi tao yan. So, anong ibig sabihin, anong meaning natin dito? Wala man siyang binabanggit na pangalan. Sino pa ba ang sinasabihan niya rito? Di mga kasamahan niya. At ilabas na ang mga pangalan niyan. Kasi kontraktor agad ang iniimbestiga. Ba't di magsimula doon sa pinakaugat? Baka nakakalimutan nyo. Hindi makakagalaw ang kontraktor, hindi magkakaroon ng trabaho ang kontraktor, hindi magkakaroon ng budget ang kontraktor kung hindi siyang nanggaling sa gobyerno. So, kung sino man yung mga gumawa niyang mga kung paano nagkapondo, ganyan, ilabas na yung mga pangalan kahit nasagasaan na kayo dyan. Ilabas niyo yung mga pare-pare system nyo dyan. Kapag nasa harap kayo mismo ng hearing, nasa harap kayo ng mikropono ninyo. Paminsan-minsan naman, ang unahin nyo namang kapakanan ng taong bayan. Ha? So, Senador Chis, kumusta ka na? Ha? Bakit parang yata medyo tahimik ka rito? Hindi ka yata ganun kainit kaanghang magsalita. Tulad dun sa impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. At ang nakakatawa pa rito, kung sino pa yung Senate Presidente ng Senate, dun pa nagsimula ang issue. Sa kanya naman nagsimula ito Kung insertion na ito, yung siningit. Ha? Grabe kayo dyan. Update tayo mga kababayan. Abang-abang ho tayo rito sa ating munting programa. Kita-kita ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.